Nako, ito na po lumalaki na itong issue tungkol sa pagitan ni Congressman Saldico at ni Congressman Toby Chanco. Si Chanco ay taga Navotas, malapit ito kay Pangulong Marcos at sa mga Marcos. Okay? Si Saldico ay malapit naman kay Speaker Martin Romualdez. Aba ngayon po'y nagbabangayan at pati itong nagbabalik na congressman na si Congressman ano ba pangalan niya nito? Si Garbin. Ayun, si Congressman Garbin, nakaalyado ni Saldico, ay bumanat na at tinitira na ngayon si Congressman Toby Chanco. Ayan o, kita nyo ito yung nag-umpisa ho dyan sa insertion, graft in corruption, at saka ho flood control ghost project. Ito ho, ang banat ngayon ng kampo ni Saldico. So, yan ang hamon ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. kay Navotas City Representative Toby Chanco kasunod ng aligasyon nito sa kapartidong si Representative Saldico. Si Ko umano ang nasa likod ng bilyong pisong halaga ng insertions sa 2025 budget. Nasa Estados Unidos si Congressman Ko para sa medical treatment ayon sa House of Representatives spokesperson. Pero kung may ebidensya umano si Chanco sa mga aligasyon nito laban kay Ko, sa tamang forum niya ito dalhin. If you talk about General Appropriation Act, it's not an act of just one member of Congress. That's an of Congress. And therefore, kung may katotohanan man at may irregularidad, ang tamang action dyan ay mag-file siya ng kaso. Kasuhan niya yung sinasabi niyang proponent. Nagpatutsada rin si Garbin kay Chanco na dapat suriin ito ang sariling distrito dahil sa mga contractors sa nasasakupang lugar nito. Tingin ni Garbin, diversionary tactic ang ginagawa ni Chanco. Yung mga nananalo sa kontrata doon sa kanyang distrito sa Navotas ay yung St. Timothy, yung Sims construction na involved ngayon sa mga ghost project. So, I mean, mukhang nililihis niya yung issue without looking into his territorial jurisdiction. Pero sagot ni Congressman Chanco sa hamong kasuhan na lang nito ang sangkot sa budget insertions. Dapat nga kasabihan ko anong gagawin ko. Gagawin ko kung anong gusto ko. Gawin nila kung anong gusto nilang gawin. No? Number two, kung sinasabi niyang malicious insinuations, ganun kamanhid na ba kami? Ibig sabihin, hindi namin nararamdaman yung galit ng tao? Kung hindi ako magsalita, ibig sabihin ba walang issue ng corruption sa Congress? Ako lang ba nagsasabi? Siguro nung mabas-labas sila, makinig sila sa tao, sobrang nagalit na tao sa amin. Diba? Sa usapin naman ng contract. So malinaw po yung sagutan ni Garbin ng Ako Bicol Party List, kaalyado ni Saldico at saka ni Congressman Toby Chanco. So ito ho yung ating pinaglalaban na talaga hong may korupsyon at inaamin naman ni Pangulong Marcos na may korupsyon sa budget ng gobyerno na pag-aari ng mamamayang Pilipino. Bakit pagka ganito na pinag-uusapan at imbestigahan, bakit pinagtatanggol ng iba? Bakit gustong pagtakpan? Tapos babalikan, pipersonalin. Biglang sinilip na lang ng kaalyado ni Saldico, si Tiangco, at kung ano sinasabi ngayon tungkol sa mga kontraktor. So, ang mga expose, pagtalakay sa di umano'y korupsyon ay bahagi ng laban ng gobyerno na pinangunahan ni Pangulong Marcos. Huwag po natin kalimutan si Pangulong Marcos ang nag-expose ng katiwalian at nanawagan siyang tulungan para labanan ito. So ang ginagawa ni Chanco dahil malapit kay Pangulong Marcos, tinutulungan siya na yung mga insertion at anomalya, congressman, politiko na kontraktor, dapat itigil yan. Sa totoo lang, yan din po yung aking pinaglalaban dito sa aking mga channel at kahit dun sa government station na iniwanan ko na, ayaw ko na. Yun ang aking sinasabi, pero ayaw nila. Di ba sinabi ko sa inyo? Ipinatigil yung aking programa, pero sabi nila, babalik daw, pero ayaw ko na. Dahil nga ho, ini-expose ko yung katiwalian sa Presidential Communication Office. Katiwalian dahil may kapabayaan. Hindi ho sinabi kong tahasang yung PCO involved sa korupsyon. Yung ibang ahensya like PTV, studio ng Office of the President ng Pilipinas, People's Television, meron hong kakahiyang opisina dyan at kung ano-anong problema dyan.
O, di ba? Pag nag-expose tayo ng mga nakakalaman nating katiwalian, ay bahagi ng tulong kay Pangulong Marcos kasi yan ang gusto niya. I-expose at ipatitigil ang korupsyon. Eh bakit ang sinasakal, ang pinahihirapan at binabalikan yung mga taong nagmamalasakit sa pera ng bayan at mamamayang Pilipino? Katulad ni Congressman Tiangco. Nagmamalasakit siya, tama naman yun, nakakahiya sa taong bayan pagtakpan natin. Eh inamin na nga ng Pangulo na mayroong kalokohan sa flood control program. Hindi lang yan, baka marami pang project na mayroong korupsyon. Eh para nga matigil, i-expose at tingnan ng solusyon kung ano ang dahilan, kung bakit nangyayari. Kaya nga pinagre-resign na ni Secretary Dizon ang lahat ng opisyal sa DPWS dahil sa korupsyon. Oh, hindi na natin may kakaila ito. Dahil ang Pangulo mismo, uulitin ko, ang Pangulo ang nauna, nagsabing may korupsyon at na-discover niya. Kaya ating tinutulungan, eh bakit niyo hinaharas? Taga-gobyerno din ang nanghaharas sa nag-i-expose. So sino ngayon nakakampi ng Pangulo? Si Tiangco, ako, na tumutulong sa kampanya sa korupsyon na kanilang sinasakal? O yung mga taga-gobyerno rin pumipigil sa mga expose na katulad niya? Si Tiangco pinipigilan ang kampo ng mga congressman na kaalyado ng Pangulo para hindi expose yung katiwalian. Dahil gusto ni Tiangco, Toby Tiangco, humarap sa investigasyon si Saldico, dating chairman ng Committee on Appropriation. Bakit pa may insertion? At saka yung ipaliwanag, yung kanya mga construction company na di umano'y nasasangkot doon sa flood control program, eh hindi ho sumagot. Nagpunta ng Amerika. Tapos itong si Garbe, nakaalyado niya, ako Bicol Party List, sila magkakasama, tinitira ngayon si Tiangco. O di ba? Kung kayo mga mamayang Pilipino, sino ngayon na nagsasabi ng totoo? Sino ang dapat natin paniwalaan? Yung nagsasabi na mayroong korupsyon na katulad ng sinabi ng Pangulo o yung mga nagtatakip o pinagtatakpan yung katotohanan? Ang dapat mawala sa gobyerno ay yung nagtatakip ng katotohanan. Dahil pera ng bayan ito. Yung nagsasabi ng katotohanan kung anong meron, yan ang dapat palakasin. Yan ang dapat suportahan. Kasi ipinaglalaban nila ang pera ng mamamayang Pilipino. Katulad ng sinabi ko, tulungan natin si Pangulong Marcos. Gusto niyang malinis ang ating bansa. Pero pinagtatakpat, hinaharang, ang masakit dito, taga-gobyerno din yung maharang. Hindi nagkakaisa yung gobyerno para labanan, hindi nagkakaisa para suportahan si Pangulong Marcos, labanan ng korupsyon. Pinagtatakpan ng iba. Yan po ang totoo. Na kahit ako nga, wala ako sa politika, wala ako sa gobyerno. Ang ginagawa ko sa telebisyon ay sabihin kung anong totoo o pinagbawalan ako. Ipinatigil yung programa. Di ibig sabihin pagsakal sa katotohanan. Eh hindi naman ho ako pipigilan. Kahit wala ako sa telebisyon, hindi naman mapipigilan akong sabihin kung anong totoo. Kaya dito sa aking mga channel, dito kayo mag-abang. Mas marami pa tayong tatalakayin dito bilang bahagi ng suporta kay Pangulong Marcos. Please like and share ang ating mga topic.